So next, let's proceed to delete. No? Balik tayo sa view item and then echo ulit tayo ng isang ganito. And then, ito yung mag-handle ng delete. So, delete item.php. And then, papasa lang din ang item ID. Function nyo, delete. Tapos, same lang din, no? So, refresh natin. May delete na tayo dito. So, to perform delete, in actual system, dito talaga nag-delete ng data. Pero dito, demo na rin delete. Tapos, papalitan natin siya later on. So, delete item.php. So, same lang siya. So, we can actually copy yung sa edit. Kukunin natin yung ID, no? Tapos, perform yung query. So, sa PHP, or tayo ng PHP dito. And then, ayan. Kukunin niya yung ID. Then, instead na select, delete siya, no? So, delete from item. Ayan. So, execute lang natin. Wala na itong update row. Ayan. So, message lang tayo. Proper message. Copy lang natin yan. And then, item has been deleted. Gusto mo, message, no? Error while deleting. And then, pag na-delete, gawa tayo ng link, no? Babalik siya sa view item.php. Tapos, so, click here to go back. Ayan. So, balik tayo dito. Refresh natin. May delete na siya. Delete natin. So, may error tayo. Line 10. SQL delete from ba't tayo nag-fetch array, no? Wala na to. Then go back. So, na-delete pa rin siya pero nag-error dahil sa line na yun, no? And, so, kung napansin nyo, yung 2 na lang nandito. So, add ulit tayo ng item. Dito sa view, gawa na tayo ng link sa add ng item, no? Para hindi na mahirap. So, gawa na rin tayo sa taas ng add item.php. So, refresh natin. Add tayo ng item. Sabihin natin monitor. So, 1,200 kunyari. Tapos, available siya. Add item. Then, po nag-view items tayo, kung napansin nyo, since in-echo natin yung item ID, yun yung lumalabas. So, kung ayaw mo ma-display yung item ID, gusto mo 1, 2, 3 ulit. So, instead na echo natin ito, gawa tayo ng variable na CTR. Parang counter. Ayan, tapos echo niya. Yung CTR. Tapos plus pag may bago. Ayan, automatic. Para, ayan, 1, 2, 3 ulit yung dating niya. So, next is yung sabi ko na hindi talaga tayo nag-implement ng delete, no? So, sa system, usually, they just create a column na denotes kung viewable ba siya or hindi. So, edit natin yung structure na ito. And then, add tayo ng column. Lagyan natin view status. No? So, 1 siya pag pwedeng makita, 0 pag remove na. So, small int na lang yan. Kahit 1 lang yung length, okay lang. And then, itong delete natin, instead na delete, no, ang gagawin na lang natin is to update, no. Ayan. So, pag nag-query ka, paglipat mo dito. So, ang gagawin natin is update
yung item, tapos set, yung view status, yung bago nating equals 0. Ayan. So, pag 0, hindi na siya visible sa UI natin. And then, since nag-add tayo niyan, papalitan natin yun sa add, no? So, dapat sa add ng item, lalagyan natin yung view status. I-default natin na 1 siya. Ayan. Or diretso nyo sa database, lagyan nyo ng default value na 1 siya. And then, sa view, hindi sa select asterisk lang, mag-where na tayo dito, where view status equals to 1. So, yung mga 1 lang yung re-retrieve niya. And pag browse natin dito, since nakalagay lang siya by default, 0 muna. So, diretsuhin ko lang sa database yung 1 para pag refresh natin, kita pa rin sila. Yan. So, add tayo ng item. Sabihin natin mechanical keyboard 2,300 available. Then, add. So, pag view mo, so, exist na sila. So, try natin delete yung monitor. Ayan. So, item has been deleted. Go back. Ayan, nawala na siya. Pero, pag chinek niya yung actual database natin, nandiyan pa talaga siya, pero 0 na yung status. No? So, yan yung view status niya. So, basically, mas ganito yung approach na ginagawa. No? Ayan. So, that's all for the demo. Thank you for watching and I hope you learned something.